Sandy Shaw, ABBA, Brotherhood of Man, Bucks Fizz, Celine Dion, Katrina and the Waves, Conchita Wurst. What's their link? Sila po ang mga winners ng annual event na magaganap this year sa Austria. Welcome to the Eurovision Song Contest! Habang inaayos ang rules para sa patas na power voting at bias ng jury, the seed of that will be planted in Asia soon. Pero hindi lang ito basta talent show ha! Isa itong geopolitical pop battle na may 70 years worth of mechanics at drama sa likod nito. As we wait for our continental version, hihimayin natin kung paano nga ba talaga tumakbo ang contest na to. Let's go! Para mag-gets nyo ang Eurovision Asia, kailangan muna natin balikan ng OG version sa Europe. Nagsimula to way back in the 1950s, inspired sa Sanremo Music Festival ng Italy. Ang goal talaga nila noon, pagtagpi-tagpiin ang Europe gamit ang music pagkatapos ng World War II. Pero as time went by, naging vibe na lang ang pagiging European kisa sa borders. Sumali ang Israel noong 1973, Morocco noong 1980, at noong 2015, pati Australia naki-join na rin. Take note, nasa kabilang dulo sila ng mundo ha. Bakit? Kasi aminin natin, masyadong iconic ang gulo at saya nito para ma-out sila. Pero teka, hindi pwedeng basta-basta ka lang rampat birit. Strict ang mechanics dito, bes. 1. Dapat 3 minutes or less lang kanta mo. 1 segundo lang lagpas, disqualified. 2. 6 na tawla ang pwedeng tumutong sa stage. Live vocals lang, walang live bands. 3. Shout out to France, Germany, Italy, Spain, and the UK na kahit hindi na sila miyembro ng EU. Sila ang Big 5 na malakas na mag-ambag sa budget ng EBU. Ang prize, skip na sila sa semifinals at diretso na sila sa grand finals. Kumbaga, pay to play siya in the most sparkly, glittery way possible. Kung fan ka ng Eurovision, alam mo na yung 12 points system. Yung bawat bansa, nagbibigay ng 12, 10, at 8 hanggang 1 points sa favorites nila. Pero ngayon 2026, ang EBU nag-press na ng reset button sa kung paano pa talaga nadidesisyonan ang mga points na yan. Dati kasi, magulo sa semifinals, purely fans lang ang mag-decide. Pero this year, balik na sa 50-50 split sa lahat ng shows. Ang twist, mas iba na ang vibes ng juries ngayon. The jury expansion, dinagdagan nila ang mga experts. Dati, 5 lang. Ngayon, 7 na per country. The youth mandate. Dapat at least 2 sa kanila aged 18 to 25. Para naman, hindi puro old school ballads ang nanalo. Dahil lang yung jurors, hindi na na-update yung Spotify playlist nila since 1998. At para naman sa mga fans, may major crackdown. Dati, pwedeng mag-spam ng 20 votes for their favorite country. Ngayon, limitado na sa 10. Gusto nilang i-spread ang love, hindi lang puro power vote. And sorry na lang sa mga Philo fans, mukhang mapuputulan kayo ng powers dito. In the end, kung sino may pinakamataas na score, sila ang winner. And as usual, sa kanila ang prerogative, aka obligasyon gumastos ng malaki para mag-host next year. Good luck na lang sa budget! Heto na tayo sa pinaka-hot topic, ang Eurovision Song Contest Asia. At maraming nagtatanong, akala ko may ABU Song Festival na tayo. Well, oo naman. Pero at the same time, super layo niya te. Ang ABU Song Festival kasi ay isang cordial gala lang. Isang chill na variety show, walang panalo o talo. Kaya paborito ng mga K-pop at A-pop idols na makakapag-perform ng bongga na walang takot na mapahiya kung sakali matalo sila. Pero ang Eurovision Asia, ibang usapan yan. Parang Olympics o Asian Games. High stakes para sa points at bragging rights. Under the license of EBU and organized by Voxovation, maglo-launch na ito sa Bangkok ngayong November. Expect a digital-first experience, real-time fan engagement sa Zoop, at syempre, isang trophy na may totoong weight at prestige. Kasali ang Pinas sa inaugural edition ng ESC Asia, along with other countries like South Korea, Malaysia, and the host country, Thailand. Yay! Pero ang tunay na tanong, aling broadcaster ang mag-air nito? Sa Europe, standard na public service entity o state media ang may hawak ng prangkisa, katulad ng BBC sa UK. The Asian version doesn't need to follow that. But if we follow the European logic, dapat sa PTV mapunta ang Eurovision Asia. Aminin natin, may malalang trust issues dito.
Sa lipunang mas madali pang maniwala sa chismis kaysa sa gobyerno, kaya ba ng isang state-run network na mag-handle ng national selection nang hindi magmumulang, high-budget propaganda? Ang ABS-CBN, the confirmed broadcast rights holder, literal na naghahabol pa rin sa bilyong-bilyong utang, 43 billion pesos, dahil sa franchise mess more than 6 years. After the shutdown, ang sakit. May boardroom crisis pa na babandera sa bilyonaryo na nakirata ng mga loyalistang panatiko. While they can adjust to the basic Eurovision rulebook, how can they maintain that financially? Plus the fear of bias and favoritism. Ang GMA, sanay pambato dahil mapera at dominante. Pero sablay sa talent management, maraming fans ang dismayado dahil yung mga singing contest winners nila parang nakulong sa The Box. At yung huling song search nila, Metro Pop Song Festival pa yata yun, nung uso pa ang pager. Buti pa ang TV5, medyo may vibe, literally, dahil sa OPM Countdown show nila at Music Awards. Sila ang may feel sa music scene na yon. The question of who represents the Philippines is more than just a musical one. It's a question of who we trust to hold the microphone on the world stage. Nang hindi nag-glitch o nagpa-power trip. Kahit nasa Europe ka o Bangkok in the next 6 months, aminin na natin, we only live for the search. Alam niyo yan. Tapos na ang boring jury points, biglang in-announce ang public vote ng sabay-sabay. 6 seconds lang para masira ang sure win ng favorite mo. May init-init na heartbreak, anyone? TikTok and Twitter aren't ready for this drama. Asia's finally experiencing the chaos in half a year from now. 10,000 fans sa Bangkok, 1,500 stressed journalists sa press center, at tayong mga nasa team bahay, handa nang makipagbardagulan para sa first ever Asian 2-step. And whoever wins, they'll host in 2027. So, who will represent the Philippines? Ibulgar ang bias sa comments. This is Timo. I hope ako kayo ng ticket sa Bangkok. Good luck and see you soon!